Huling hirit sa bakasyon ng mga bata. Nako, may nahanap na ba kayong best place para pasyalan o magbakasyon? Kung wala pa kayong plano o naiisip, nako, may rekomendado kaming resort dyan lang sa Batangas. The first Maldives of the South, kung ito'y tawagin. Paboritong pagsyutingan ng mga pelikula kasi nga ang ganda, malapit pa. At kabilang din sa National Heritage ang kanilang cafe doon dahil sa kakaibang design nila. Hindi kayo magsisisi dahil mula noon hanggang ngayon, buhay na buhay ang Matabungkay. Welcome to Matabungkay Beach Hotel, Ian, Batangas! Sino pa ang hindi nakakarating sa inyo sa sikat na Matabungkay sa Lian, Batangas? Just 2 hours away from Manila. Ipapa-experience namin sa inyo ang marshmallow sa malambot na buhangin ng dalampasigan dito. At mag-swimming sa malinis na karagatan. Manananghalian din tayo sa balsa na nasa pusod ng dagat. At sa dapit hapon, aabangan natin ang atraksyon ng beautiful sunset. Maraming fun memories noon at ngayon, buhay na buhay ang Matabungkay. Handa na ba kayong mag-enjoy? Noong 1980s, ang isa sa pinakasikat na resort, ang Matabungkay. Top destination para sa mga bakasyonista at mga banyagang turista ang Matabungkay Beach Hotel na 42 taon na ngayon. Patuloy pa rin namamayagpag sa dami ng kanilang mga guest. Wow, Sir Andy! Maliit pa lang ako, Matabungkay Beach Club na ito. More than 40 years na itong inyong hotel resort. Anong sikreto? Bakit hanggang ngayon pinupuntahan pa rin ng tao ito? Opo, 43 years na po ito. Ang secret po nito ay syempre yung mga tao, yung services namin. And syempre, sa tagal po nito, ginagawa namin, inaakma namin doon sa kung ano ang uso ngayon. So patuloy po ang upgrading namin, syempre sa room, sa mga facilities, aqua sports, so food. So lahat po yan ay kumbaga isinusunod natin sa uso. Oo, kasi mula noon hanggang ngayon, Matabungkay Beach Club Resort pa rin siya. Opo, maraming magagandang resort at bago, pero hindi po kami doon nahuhuli. So patuloy kaming, kumbaga, nakikipag-compete sa kanila. Dito, satisfaction and happiness ng guest ang kanila daw top priority. Pangalawa na kasi namin punta to. Una kasi day trip lang. Nakita namin maganda dito. Yung misis ko nandun na sa tabing dagat. Nag-tour lang. Nakita ng misis ko sa Facebook. Kasi dati ayaw nga namin pumunta kasi parang hindi na nga daw maganda yung Matabungkay. Maganda pala. Kaya ngayon mag-overnight na kami. Malinis yung tubig. Kala kasi namin madumi. Kasi nga matagal na, di ba? Malinis, saka maayos yung mga tao, malinis yung paligid. Kaya pwede mong balikan. Hi guys, I'm Dave and this is Karen, my girlfriend. We have a cafe we call Pathfinders PH. Yan, actually it's a coffee shop and camping site in Tanay, Rizal. Gusto namin mag-unwind from working, ganyan, and then makakita ng dagat, makarinig ng mga sound ng waves. Yeah, first time namin. Actually, it was like a gem kasi medyo tago siya. Tapos pagpunta mo sa dulo, ang ganda ng place. If you want peace and quiet place, and gusto nyo talaga mag-relax, yan, okay na okay mag-stay dito. Yan. And then, ang ganda ng shore nila doon sa beach front, sobrang relaxing. Yung mga staff nila, very friendly, yan, accommodating sila, and mabilis yung proseso. Actually, from front desk, wala pang 5 minutes, okay na lahat. Primera klase ang accommodation sa Matabungkay Beach Hotel. Nasa 105 ang kanilang room accommodations. Mula sa affordable deluxe room, family 1 bedroom, superior family 2 bedroom, may barkada room din para sa magkakatropa, sunset studio pa, at may napakagandang beach house din.
Tinawag na Maldives of the South ang Matabungkay kung saan pwede niyong ma-experience ang napakagandang mga accommodation na ganyang mga bahay na nasa tubig. At ang kanilang water villa na ito ay para sa mga halimbawa bagong mag-asawa o kaya ay bagong kasal, buong pamilya, anything goes. If by the water, it's paradise. At maya-maya lamang makikita na natin ulit ang famous attraction dito sa Matabungkay, ang kanilang famous Matabungkay Sunset. Naku, naging saksi sa napakaraming mga kwentong pag-ibig by Dalampasigan. Eto, iba-iba. Dito tayo sa Seahorse. Okay. O, hindi ba? Diyan pa lang may tubig na. Oh, wow! Wow! Eh, kasyang-kasya naman pala kaming lahat ni Mar, Pepe, and Pilar dito. Buong pamilya talaga. O, pwede pang yaya doon. Pwede pang isang pangyaya dito. O, doon naman si Ninoy, yung chuper. Kompleto, malalaki ang mga bed. O, lambot, malaki ang TV. And ang banyo, take note, malaki din ang banyo at shower. O, di ba? Ano pang hahanapin ninyo? Eh, paggising na paggising pa lang ninyo, ang sasalubong na kagad sa inyo ay ang dagat na malawak. And this is the best place for the sunset. This is the best place to view the famous sunset of Matabungkay. Ayan. Marami rin dito sa amin ang nagpapakasal, yung wedding, because of that sunset. May mga anak na sila dito sa nagpakasal, and dito rin po sila nag-anniversary, and syempre, minsan dito pa rin yung binyag. Ah! So, Naku, patuloy po yung Oo, tuloy, tuloy-tuloy. history nila, yung memory dito sa Matabungkay. Para sa mga guest na kasama ang pamilya, second home na nilang maituturing ang Matabungkay. Gaya ni Zenaida Sato at ng kanyang mister na Hapon. Nagsisimula pa lang sila noon ng buhay may asawa, taon-taon na silang nagpupunta dito kasama ang maliliit pa nilang anak. Sa katunayan, heto ang larawan nila 35 years ago sa harap mismo ng Matabungkay Beach Hotel. Tahimik. Ay, alam mo, friendly ang mga tao. At very safe. Ever since maliliit pa lang sila, inadala na namin sila dito. The food is very good. Actually, better now than before. Kasi yata pina-improve nila ng gusto eh. Maraming amenities, malaking improvement. Happy kami. Ang time namin, syempre, bago pa lang kami, wala pang masyadong pera, very budgeted. So, okay na okay kami dito. Graduate na lahat ng mga bata, so mas relax na. At tuloy-tuloy ang memories sa Matabungkay. May pamilya na ngayon ang kanilang mga anak na Japinoy at may mga apo na rin sina Zenaida at kanyang asawa. Nakakatuwang isipin, di ba, binabalik-balikan nila ang resort dahil ito'y naging parte na raw ng kanilang pamilya. Yung dad namin, which is si Dad, he's been going here for 50 years already. So very nostalgic yung hotel na to for us. So nakabalik kami dito before the pandemic pa. O see to it na bumalik kami dito this time. So we stayed for a week para lang to relieve memories kasi kahit kami like bata kami dito, we stayed here even before wala pa to lahat. So Our dad lives in Japan, but we all live here. So he visits us every now and then so that he could have a vacation per se here in the Philippines. So if we do have time to have vacation, we could always go here in Matabungkay. peaceful kasi dito eh. Every year na to. So every July pupunta na kami dito. Gawa sa lokal na materyales at orihinal na disenyong Pilipino ang clubhouse ng Matabungkay Beach Hotel. At alam nyo ba, ito pala ay disenyo ng yumaong national artist for architecture. Walang iba kung hindi si Leandro V. Locsin mismo. May tuturing na rin na national treasure na patuloy na iniingatan dito sa Matabungkay. Tulad ng kanilang cafe na world class, nagmamarka din ang pagkain dito. Maraming pagpipili ang local at international dishes sa Cafe Caballero. Pagising, handa na ang mag-buffet breakfast.
Pagkapahinga, ayan na ang vitamin C. Nagyayaya na sa inyong mag-swimming. Mag-enjoy sakay ng kayak, gaya ng magtatay na sina Bong at Jethro na taga Parañaque City. Ang kayak, isang makitid na bangka, itinutulak gamit ang lakas sa pagsagwan. Napili namin ang Matabungkay because of the proximity to Metro Manila and affordable din naman siya. It's a very good experience din. Na-enjoy ko po sa beach dito kasi clean at affordable. At heto nang hinihintay na aqua sports activities kasama ang mga mutya ng Matabungkay. Sakay na sa jet ski. Mula naman sa Makati at Malolos, Bulacan, sumugod ang grupo ng Gen Z. Sumakay sila sa Disco Pampang. Nakipagsayaw sa alon sa gitna ng dagat. Naku po, muntik-muntik ka na nga silang tumilapon. Diba? Masaya, nakakahilo. Lakas loob din silang sumakay sa banana boat. Hanggang sa biglang tumaob. First time ko pong sumakay sa banana boat. Adventurous person po ako. Noong una po, parang nakakatakot siya isipin. Kasi po, may takot po ako sa dagat, lalo na sa malalim, na baka may mga malalaking mga creatures po, ganon, na biglang humatak sa'yo. So ngayon po, after kong ma-experience yun, nawala na po yung takot ko sa dagat. Nung tumaob po yung banana boat, sobrang saya po. Second time ko na siya, sobrang fun ng experience, lalo dun sa pag-drop. Nakakakaba pa rin siya at the same time, masaya, di ba? Dagdag fun, dagdag thrill. I'll be graduating this August sa course na Bachelor of Multimedia Arts, major in film production. Mga, parang reward ko na rin siya sa pinaghirapan ko sa school. So, sobrang worth it, sobrang fun. Nag-enjoy po ako sobra sa naging water activity po namin. Pag sinabing Matabungkay, hindi pwedeng hindi sumakay sa balsa. Taon-taon ginaganap dito ang pangkulay na Balsa Festival. Pwedeng sumakay ng balsa kahit sa gitna pa ng dagat pagpunta. At ang masarap na pananghalian, mainit na kanin, sinaing na tulingan, kare-kare, bulalong Batangas. Nandito tayo ngayon sa Caballero Cafe ng Matabungkay Beach Hotel. Titikman natin ang espesyal na lutong Batanggenyo na inihanda sa ating ni Chef Avel Abinoha. Ayan. Bulalo! Yay! Ano ang sikreto sa bulalo na perfectly Batanggenyo? Of course, yung bulalo natin, yung beef natin ang galing talaga dito sa Batangas. And then fresh, we make sure na bata talaga yung beef natin. Oo. And yung pinaglagaan niya talaga, yung pinagpakuluan, yung pinagpalambutan ng beef, yun talagang ginagamit natin. Ayun, naku, kailangan din may age limit din pala ang baka. Ang alat paano? Yan ba ay depende na sa panlasa ng kumakain, kaya marami kang mga condiment? Dapat ma'am, hindi siya masyadong maalat, katamtaman lang yung lasa niya. Kasi nagsiserve naman po tayo ng patis, kalamansi, and then meron din pong sili na puyo. O sige, tigilan na natin ang usapan. Kumain na tayo. Pahingi ng kanin. Chef, sandali lang ha. Sandali lang. Panalo sa sarap din ang kanilang dessert na puto bongbong at bibingka sa galapong. Masarap. Malinaw naman. Talagang 160 pesos, sulit ang bayad. Yung pagkakagawa niya, malinaw na. Solid, siksik yung loob niya, tsaka pinong-pinoy pagkakagawa. Ito ang pinaka nagustuhan kong pagkaing bibingka dito sa Matabungkay Beach Hotel. Merienda time! Tikman ang kanilang pizza caldereta. Napakalaking grandma burger na half kilo ang burger patty para sa inyong family. At ito naman ang kanilang mga bestseller pagdating sa merienda. O merienda pa ba yan? Parang isang buong araw, yan na lang kakainin mo, hindi ba? Overload!
kayo nakaisip ng ganyang kalaking burger? Kasi ma'am, kalimitan po ang nagiging guest namin is pamilyahan, may mga bata na. No? So, we come up the idea of sharing. Yes ma'am, sharing. Sharing na siya. Ayun, ibang klase yung burger nila. Ano ang sikreto sa pagluluto ng perfect burger? Well, ma'am, dapat lutong-luto talaga yung patty niya. Hindi naman dapat siyang overcook kasi hindi siya pwedeng i-serve ng hilaw. Okay. So, dapat al dente lang yung kanyang pagluluto. Ayun. Pero alam nyo, imbis na paliwanagan at pinapakita namin paano niluluto, dapat pinapakita kung paano kinakain. At yung lasa, ma'am. Oo, di ba? Tsaka ang burger, hindi yan hinihiwa, kinakagat yan. Di ba? Matatanggal ang lipstick ko, sorry na lang po. Hindi kaya ng powers ko. Pero masarap. Okay, habang kinakain ko to, ipaliwanag nyo naman, paano naman ang naisip ang kalderetang pizza? Kasi ma'am, yung mga Batanggenyo, may talaga sa kaldereta eh. Kita niyo sa mga piyestahan, lagi yung mga inihanda. So talagang Batanggenyo pa rin. Batanggenyo pa rin. Yung idea ng kaldereta pizza, ayan. The real test is in the tasting. Hindi na kailangan ng kanin. Di ba, no? Nandiyan na siya eh. Yes, ma'am. Pero pwede ba lagyan ng patis? Patis at sili yung pizza, di ba pwede? Pwede, meron tayong hot sauce, ma'am. Oh, may hot sauce din. Inihaw na pusit. Chicken at pork barbecue. Ang inihanda nilang masarap na hapunan sa The Sandbar. Pagkatapos ng hapunan, chill na sa Kogon Bar, kung saan ang kanilang mahusay na bartender ang gagawa ng inyong non-alcoholic at alcoholic beverages. Cheers! Welcoming din ang Good Vibes Family Bar, kung saan ilabas lahat ng hanash sa buhay sa pag-aawit ng 80s at contemporary music. Meron tayong acoustic, meron din tayong karaoke night. So, after ng acoustic band, so pwede silang mag-videoke. Para syempre, tanggal pagod nila, di ba? Talagang magpa-family banding talaga sila sa Good Vibes Bar. Priceless ang mga memories na mabubuo sa Matabungkay Beach Hotel. Paborito siyang pagshootingan ng mga artista, noon hanggang ngayon. Ano yung pinaka mga memorable sa inyo? Siyempre po, during 70s, sina Vilma Santos, sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, yung P.S. I Love You, and sina Aga Mulak, yung Seven Sundays, at marami pang iba. Kailan lang ang Matabungkay Beach Hotel ay naging location din ng ilan sa mga eksena ng Season 4 ng Goodwill. Ma'am, thank you for meeting here. Na pinagbibidahan ng aktor na si Direk David Chua at Shaina Magdayaw. Nakipag-meet ako sa'yo ngayon, madali mo na ako mako-convince. Ay, ma'am, hindi man ako ibig sabihin yan confident ako dahil marap ako sa inyo. Meron kasi akong offer that you can't refuse. Kasama rin ang komedyanteng si Bayani Agbayani, Smokey Manaloto at iba pa. Wow, di ba? Ano yung nasa mukha ninyo? Di ipot ng manok. Marinig mo pa lang yung Matabungkay, parang wow, exciting yun sa akin Tapos nakita ko pa na ang ganda ng beachfront, ang ganda ng mga lugar, ang ganda ng kwarto, ang ganda ng swimming pool. So para sa akin, ito yung saktong lugar para mag-relax ka at makapagtrabaho kasi dito po namin ginawa yung programang Goodwill ng teleserye sa Net25. Pag sinabi ko kasi Matabungkay, legend na to Ang dami na nag-taping dito, ang dami na nag-shooting dito, iba't ibang klaseng mabibigat na artista na pumunta dito. Ano ba naman po na katulad ko na isang aspiring na aktor na makapag-shoot sa lugar ng Matabungkay. So, ang laking bagay ho yan, ang laking katuwaan na nararamdaman ko para mapunta dito sa lugar na ito. At naisip ko po to, siyempre, na magkaroon ng Season 5 ng Goodwill at dito natin gagawin ang programang Goodwill sa Matabungkay. Dito sa Matabungkay Beach Hotel, mayroon na silang pet lodge. Alam niyo naman ang mga Pilipino ngayon, bihira na lang sa atin ang walang alagang pet, aso man yan o pusa. Ma-experience na rin ang ating mga fur babies, ang pagbabakasyon, makapag-outing, hindi na sila maiiwan parati sa bahay, di ba? May accommodations na rin pala dito
pang VIP. Bakit nyo naisipan na pati ang mga pet kailangan may kwarto accommodations din? Siyempre po, itong fur babies ngayon ay talagang sa mga Pilipino ay part na ng pamilya. So, kaya naisipan namin na yung mga dati, yung mga aso or pusa, ay wala silang matirhan na maganda. So, kaya naisipan namin na mag-build nitong Siguro, kauna-unahang talaga. pet lodge dito sa Batangas. Kauna-unahan talaga ito. Opo, Wow! So kung pupunta kayo ng Batangas, gusto ninyong kasama ang inyong pet, dito kayo sa Matabungkay Beach Resort Hotel. And welcome to the Matabungkay Beach Resort Hotel Pet Lodge. O dito ang mga pet. Diba? Opo. Ay, ang ganda naman ng accommodations nila. Hello! Ay, ang cute! Hello! Oh, ito yung mga guests. Dito sila natutulog. Opo. Pero pwede pong ipasyal kahit saan yan. Paggabi, pwede pong dito na Sa gabi, matulog. dito yung bed nila. Pero buong araw, pwedeng gumala sa buong lugar kasama ng amo. Sa kabila naman, mga cat. Cat po. Ayun, hello! How are you? Gala na tayo sa playground. Ito naman ang Pet Lodge Playground. Yay! Pwede silang maglaro. Ayan. Okay, si KK. Hi, KK. Nandito siya sa ibabaw. Mike, halika. So, Mike, yung mga dog pwede talaga dito. Yes po, ma'am. Okay, kung minsan dito sila nagbababad? Oo, at least hindi na kailangan bantayan dahil ikaw ang taga-bantay. Yes po. Paano pag nag-away-away? Bihira naman po. Bali pag yung halimbawa po matapang, hindi po namin sinasama. Ganon. Kino-compatible. Ay, ikaw ha, wag ganyan. So, dito sila nagsasama-sama. Ayun. So, ikaw, basta parating may taga-bantay. Yun ang importante. Yes, Tapos, meron na kayong dog food dito o kailangan magbaon? Kailangan. Oo, kasi kung ano yung pangangailangan ng dog or cat ninyo, kayo lang ang nakakaalam, kailangan dali na rin dito. Ayun, ang maganda. Ay, perfect paradise for the pets. Patunay na lahat sa ating mga mahal sa buhay ay binibigyang halaga ng Matabungkay Beach Hotel sa pamamagitan ng good service sa hospitality industry. For me po, yung overall experience po is sobrang saya and sobrang great. Lalo na po yung mga accommodation, like yung sa staff po nila, sobrang responsible, friendly. Like yung every makakasalubong mo po sila sa hallway is i-greet ka po nila. Ngayon po parang huling hirit na sa tag-init. Medyo umaambon na pero ang dami pa ring taong pumupunta. All year round po kasi tayo, katulad niya na tag-ulan na, may mga promo tayo and at the same time ay marami tayong expansion na gusto nilang ma-experience like yung water villa and yung beach house. And magpapatayo po kami ng another 108 hotel rooms para mas ma-accommodate pa yung mas maraming guests. Sobrang recommended yung experience dito sa Matabungkay Hotel kasi yung service na binibigay sa atin is nag-exceed talaga sa expectations. What I love about this is yung facilities and amenities and also yung activities na na-try din namin. Maraming food na sinerve and then of course masarap. Ang sarap magbakasyon, ang saya ng buhay. Gumawa tayo ng magagandang alaala na hindi kayang tangayin ng mga alon sa dagat o ng paglubog ng araw. Hanggat kaya pa nating mag-enjoy. Kaya no wonder buhay na buhay ang Matabungkay noon hanggang ngayon.